Ang sabi mo ay mapapasa kamay kong portrait ni Moon Lover kapag pumunta kami sa art exhibit. Pero bakit wala doon nung pumunta kami? Hindi mapigilan ni Calista na pagalitan si Vinson nang tumawag ito sa kanya via video call. Kakabalik lang nila sa Maynila at kagad na silang dumiretso sa mansyon ng mga Harrington dahil sa pamimilit ni Frederick. Ni hindi na siya nakapunta sa kanyang opisina dahil pagod na rin siya at gusto na magpahinga, hindi na rin siya tumanggi. Kakatapos na lang maligo na magpasya siyang tawagan si Vinson. Medyo madilim ang background nito at hindi niya alam kung nasan ito. Yes, I did say that, but something happened and I couldn't make it to the exhibition. Nairoli ni Calista ang mga mata sa tila walang pakialam na boses ni Vinson. Kung nasa yung painting, ibenta mo na sa akin. How much would that be? Not sellable. If you continue with the deal I gave, Frederick will consider giving it for free. Patamad na humiga si Calista. Dahil sa malaki ang tiyan niya, handa-handa ng bawat kilos niya. At lahat ng yun ay nakikita ni Vinson na nasa kabilang bahagi pa rin ng video dahil nakalagay ang kanyang phone sa phone stand sa ibabaw ng mesa at nakatutok sa kanya. Hindi nga ba't ginagawa mong gusto mo? Why is it that you're not giving it to me yet? Nakatagilid siya ng higa at nakaharap sa cellphone. Pero ang mga matay unti-unti nang pumipikit dahil nahirapan na siya na labanan ng antok. Napangiti si Vinson habang pinagmamasdan ang namumungay na mata ni Calista na ngayon na nahirapan ng imulat. Hinayaan niya itong matulog at hindi pinatay ang video call saka tumayo sa swivel chair upang buksan ang ilaw. Kakarating lang din niya sa opisina dahil gabi na at uwian ng mga empleyado ay siya na lang ang natirang mag-isa. Kakapasok pa lang niya sa loob nang tumawag si Calista kaya hindi na siya nagabalang buksan ng ilaw dahil gusto niya na kaagad makita ang mukha nito. Ilang araw na dito siya na malagi sa private room ng opisina niya dahil sa marami siyang trabahong ginagawa. Nang iwan niya kanina, ang mga tauhan ni Mr. Cheng ay dumiretso siya sa mansyon at natulog. Alam niya na may natitrack siya ng mga to sa pamagitan ng phone niya pero hinayaan niya isipin ng mga to na wala siyang alam. Dahil lalong maghihinalang mga to na may ginagawa siyang kakaiba kapag kinokontra niyang kilos ng mga to palagi. Gabi na nang lumabas siyang muli saka pumunta sa opisina. Akmang papasok siya sa private room nang biglang may kumatok sa pinto at nang tingnan niyang oras sa wall clock ay nangunot ang kanyang noo. 7:00 ng gabi kaya dapat ay wala ng empleyado sa opisina. Vinson, ang masayang mukha ni Odelia ang bumungad sa kanya nang buksan niyang pinto. Anong ginagawa mo dito? Vinson didn't bother to open the door and let Odelia stand outside. Alam ng kampo ni Mr. Cheng kung paano niya tratuhin si Odelia. Pero dahil mahal na mahal nitong anak kahit siyang nag-aaway sa kasal ay hindi siya inaya na matanda. Unless si Odelia mismong papayag na makipaghiwalay sa kanya. Ang sabi ni Lola Rhea ay nandito ka raw kaya dinalhan kita ng hapunan. I ordered the best dish in the hotel to bring for you. Kahit hindi pinapasok, hindi pa rin nawawalang ngiti ni Odelia. Hindi na kailangan. Umalis ka na at dalhin mo na yan pabalik. Gabi na at kailangan ko nang magpahinga. Pagtataboy niya sa kasumandal sa hamba ng pinto na walang expression sa mukha. Vinson, dinala kita ng pagkain at baka magutom ka. Why are you so cold to me? I have a wife to do that for me. Pero hindi niya magawa dahil sa inyo ng ama mo. Prepare the documents and get a divorce, then I will treat you like I know you, he said with a voice full of nothing but coldness. Biglang dumilim ang mukha ni Odelia sa sinabi ni Vinson pero hindi nagpatinag ang lalaki. Habang lalo siyang pinapahirapan ng ama nito, ay lalo niya ring itatrato ng ganito si Odelia. Ang paganyaya sa kanya ni Mr. Cheng na pumunta sa lugar nito ay isang babala kay Vinson pero sasamantalahin niyang pagkakataong iyon para simulan ang plano nila ni Rex. Then you can only dream to be with her, Vinson, because on paper, I am your wife. Tinalikuran siya ni Odelia at malalaki ang hakbang na umalis at iniwan siya. Vincent closed the door and went straight to the private room after picking his phone. Mukhang nakatulog na si Calista dahil hindi na ito nagsasalita. Hinayaan niya nakakonekta ang tawag at hinilot ang sentido habang nakaupo sa upuan at pinatong ang paa sa mesa. Bukod sa mesa niya, sa labas ay meron siya sa loob kapag gusto niya ring magtrabaho. Studio type ang private room na may isang queen size bed, mini kitchen at maliit rin na fridge.
Saka syempre, hindi mawawalang minibar niya. Habang nakasandal sa upuan ay kinuha niyang sulat na nakalagay sa bulsa ng suot na pantalon. Binigay ito sa kanya ng security guard sa baba at nakapangalan sa kanya. May ilang patak ng dugo sa labas at tila sinadyang patakan na nagpadala. Vincent have no idea where this letter came from, pero alam niya hindi to galing kay Mr. Cheng, who was trying to mess with him this time. Alam ko na kung sinong kahinaan mo, Vincent. You are in the light and I am in the dark. How can you defend against me with this time? Binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. At kapag hindi ka sumunod ay alam ko ng kahinatnan ng mag-ina mo. Anong masasabi mo, mahal kong kuya? Ha, you piece of a shit trying to threaten me with this? Sumandal siya sa upuan at napapikit. Hindi na siya magtataka kung anong kailangan ng kapatid niya para takutin siya ng ganito. It was the company. Matagal na siya nitong ginugulo pero dahil hindi naman siya naapektuhan dito. Pero sino mag-aakalang bigla tong susulpot ngayon nasa kabuuan na si Calista? Totoo nga na ikaw si Chantria, ha? Hindi may paliwanag ang tuwa sa mukha ni Jerome habang kaharap si Calista sa pagkainan ng umagang yon. Tanghali. Dahil tanghali na siyang nagising. Masama ang pakiramdam niya dahil na naginip siya ng masama kagabi at ang buong akala niya ay totoong nangyari yon. Kaya ngayon ay medyo sumakit ang ulo niya. Hindi niya pinansin ang excited na si Jerome at hinayaan tong umupo sa tabi niya. Kahit na pinagsasandukan siya nito ng pagkain, hindi niya yun alintana dahil wala siya sa mood. Calista, may problema ba? Biglang tanong ni Frederick na kakarating lang at umupo sa katapat na mesa. Wala sina Lolo Mio at Lola Andrea saka ang kanyang ama. Kaya silang tatlong magkakapatid lang ang naruroon. Masaganang pagkain nakahain sa pagkainan at lahat ng yun ni paborito niya dahil ni-request ni Frederick sa mga kasambahay na ipagluto siya ng paborito niyang pagkain. Kahit na gano'n ay konti pa rin ang kinain niya dahil hindi yun kinakaya ng sikmura niya. Marahil napansin niya ni Frederick kaya ito nagtanong, "Hindi mo ba gustong pagkain inihanda para sa'yo?" Muling tanong nito. Baliwalang umili si Calista pero hindi umimikat na natiling nakayuko. Buhay na buhay pa rin sa alaala niya ang panaginip at sinisira yun ang gusto ng mood niya. Gusto niyang tawagan si Vincent pero kanina pa niya ito hindi makontak. Maya-maya tumayo si Frederick at lumapit ng upo sa tabi niya saka biglang may pinakita sa harapan niya. I'll give you this in case it will cheer you up. Kalisa's cream face suddenly lightened and her eyes shine like there was a diamond in front of her. Ang portrait ni Moon Lover. Ang portrait ng kanyang ina. Tama si Frederick na ang portrait ay makakapagbigay ng saya sa kanya dahil biglang nawalang isipin tungkol sa masama niyang panaginip. Mataman niyang pinagmasdaan ang painting. It was so surreal. Tila buhay na buhay ang tao sa larawan habang nakatingin kay Calista. Tulad niya ay maganda rin ang kanyang ina. Mukhang dito siya nagmana dahil magkamukha sila nito. Her eyes were filled with tenderness, but also dread with sadness and determination. Tila gusto nitong lumaban at takasan ko naman ang hirap na kinakaharap nito, pero tila wala itong magawa. Her heart aches with that. Hindi niya alam ko anong pinagdaanan ng kanyang ina nung umalis ito sa mansyon ng mga Harrington, pero umaasa siya na sana maayos lang ang kalagayan nito. Nilingon niya si Frederick na puno pa rin ng pagkamangha. How did you get this so easily? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kagabi lang ang pinaghirapan siya ni Vincent sa painting na ito at binablackmail pa siya. He sent it this morning. Pero dahil tulog ka pa, hindi kanya inistorbo. Nakangiting sagot ni Frederick. Ang mata nito'y nakatutok din sa painting ng kanilang ina. Kinuha ni Calista ang phone at pinadalhan ng mensahe si Vincent para tanungin kung magkano ang painting at habang naghihintay sa reply nito, ay muli siyang binalikang tingin sa portrait. Samantala na mabasa ni Vincent ang mensahe ni Calista, ay sumilay ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. Tinago niya ang phone at hindi ito nireplyan. Boss, yan ang lalaki na nagbigay ng sulat sa security guard ng kumpanya. Matapos ma-check ang lahat ng katabing CCTV, ay nakilala namin ang mukat na tuntun ng kinaroonan niya. Tinuro ni Julius sa lalaki na katayong malapit sa lumang kotse habang nanigarilyo. Nasa likuran nito isang inabando ng building pero may maitim na usok na nagmumula sa likuran at mukhang ginawang factory ang lugar. Naningkit ang mata ni Vincent bago tinanguan si Julius at bumaba ng sasakyan. Calista, inayos ko ng kinakailangang ayusin sa ospital para handa ng lahat sakaling mga nakana.
Habang kumakain ng tatlo ay biglang ipinaalam to ni Frederick. Tumango si Calista pero hindi tumingin kay Frederick dahil masyado siyang abala sa pagkain. Thanks, tanging pasasalamat niya sa kamuling sumandok ng sinangag. Hindi mo na kailangan magpasalamat bilang kapatid ay tungkulin ko ang tulungan ka. Bahagyang humintong kilos si Calista. Hindi pa niya sinasabi sa mga to na triplets ang magiging anak niya, bukod kina Via at Thor. Dahil kompleto na rin naman ang gamit ng mga babies ay kailangan na lang niya natawagan ang kaibigan niya para dalhin sa kanyang mga yon. Naintindihan ni Frederick kung hanggang ngayon hindi pa rin buo ang loob ni Calista na tanggapin silang mulit magpamilya. Pero nakahanda siyang maghintay dahil sigurado siyang darating din ng panahon na yon na magiging masaya silang muli. Habang tahimik na kumakain ng tatlo ay biglang humahangos sa pumasok si Noriel at agad na lumapit kay Frederick saka bumulong sa tenga nito. Kaagad na nagsalubong ang kilay ni Frederick at tinanong ang assistant. Kailan to nangyari? Maring umiling si Noriel na katulad ni Frederick ay hindi rin maipintang mukha. Wala pa akong masyadong detalye dahil ngayon ko lang nasagap ang balita. Ibinaba ni Frederick ang kutsara at tinuro sa kapasimpleng sumulyap kay Calista pero hindi niya akalain nakatingin din ito sa kanya kaya kagad niyang iniwas ang mukha at baka mabasa pa nitong pag-alala sa mukha niya. Kuya Noriel, bakit? Ano nangyari? Biglang tanong ni Jerome na hindi natiis ng umusisa. Matalim tong tinapunan ng tingin ni Frederick. You shut up. Hindi ka dapat sumasabad sa usapan ng mga matatanda. Binalingan nito si Calista. Calista, you and Jerome finish your food. Kailangan ko lang lumabas sandali dahil may emergency sa opisina. Jerome pouted and looked at Calista who lowered her head and stared blankly at the table. Bigla siyang kinabahan dahil siya ikinilos ni Frederick at muli na namang bumalik sa isip niya ang masamang panaginip kagabi. Ang napanatag na kalooban niya ay muli na namang naistorbo ng matinding takot. Hindi pinanganak si Calista kahapon para hindi niya malaman na ng emergency na sinasabi ni Frederick ay walang kinalaman sa kanya. Base sa tingin nito bago umalis ay nahinuha niya na may hindi magandang nangyayari at ang unang sumagi sa isip niya ay si Vincent. Hinaplos niyang tiyan dahil biglang gumalaw ang kanyang anak. Marahil ay naramdaman itong pag-aalala niya. She couldn't go out and investigate. Her pregnancy is restricting her. Kaya ang ginawa niya ay tinawagan si Vincent pero hanggang ngayon hindi pa rin niya ito makontak. Bago niya matawag si Novia at Thor para alamin kung may nangyari nga ay biglang tumunog ang cellphone niya at si Natalie ang tumatawag. Agad niya yung sinagot habang naglakad-lakad sa greenhouse upang alisin ang kaba. Pero ilang segundo nang nakalipas at wala pa rin nagsasalita sa kabilang linya. At nang tingnan niya ni Calista ay nakitang pinatay na pala nito ang tawag. Her brows creased and a bad premonition crept inside her. Tinangka niyang tawagan ito pabalik pero nireject nitong tawag niya. Lalong naguluhan si Calista sa sobrang kaba. Nanginig ang daliri niya kaya dali-dali siyang umupo sa bench na malapit sa kanya at pinadalhan ng mensahe si Natalie. What is wrong? Bakit hindi mo sinasagot? Nasa labas ako at hindi maingay ang paligid. Huwag kang mag-alala. Ate Calista, ayos lang ang lahat. Kahit maayos lang ang lahat ng reply ni Natalie, hindi pa rin mapanatag si Calista. Marahil ay nadala siya sa panaginip niya. Kaya kung ano-anong naiisip niya, ang masama niyang panaginip kasi ay tungkol kay Vincent na dugo ang nakahandusay sa tapat niya. Habang tattad ng balang katawan, buong araw na hindi mapakali si Calista. Kahit na sumapit ang gabi, hindi rin siya makatulog ng maayos. Kaya masakit ang ulo niya ng magising kinabukasan. Habang nag-almusal kasamang dalawang kapatid na lalaki, ay hindi mapigilan ni Calista na tanungin si Frederick dahil panay ang tingin nito sa kanya na tila ba may gustong sabihin pero hindi makapagsalita. Mr. Harrington, is there something that you want to tell me? Matipid siyang initian ni Frederick at umayo sa kasinalinan ng tubig ang basa niyang wala ng laman. Wala naman, sagot nito. Napansin ko lang hindi magandang pakaramdam mo. Is there anything that makes you uncomfortable? Do you want me to bring you to the hospital? Uminom ng tubig si Calista upang basain ang nanunuyong lalamunan. Wala naman, siguro dahil malapit ng kabuanan ko. At exactly nang lumabas ang baby ko, kaya ganyan. Mabuti naman kung ganon. Bumalik si Frederick sa pagkakaupo at pinapatuloy ang pagkain pero ramdam ni Calista na tila tense pa rin ito at hindi mapakali. Habang labis nag-alala si Calista kung may nangyayari o wala, ang magaling niyang tauhan at iba pang tao na kapaligid sa kanya ay pilit namang tinatago sa kanyang balita.
Bakit mo sinabi sa lalaking yun na patay na si Vinson? Hindi nga ba't pilit na tinatago ng pamilya mong nangyari kay Vinson para walang makaalam at hindi rin mabalitaan ni Calista? Hindi mapigilan ni Thor na sermonan si Natalie nang marinig na sinabi nito sa boyfriend nitong si Macario ang nangyari kay Vinson. Kahapon ang mabalitaan nilang nangyari sa lalaki, ang unang ginawa nila ay kagad na tinagong balita para lang hindi makaabot yun kay Calista. Baka kung ano pang mangyari dito, lalo na't kabuanan na ito. Ang lalaki yun ay hindi outsider. Boyfriend ko siya. Rason ni Natalie na muli na namang nagumpisang umiyak. Mula pa kahapon nang malaman itong nangyari, hindi na siya tumigil sa kakaiyak. Kumuha ng tissue si Thor at binigay yun kay Natalie. Sige, umiyak ka hanggat gusto mo pero sinasabi ko sa'yo, hindi pa tayo sigurado kung sinong bangkay nga natagpuan sa kotse. Let's wait for the police to clarify the DNA. Naluluhang tumango si Natalie. Ayaw rin niyang maniwala na si Tito Vincent niyang namatay sa nasunog na kotse. Kaya umaasa siya sa magandang balita mula sa mga pulis. Ngayong umaga lang nabalitaan ni Odelia nangyari kay Vincent kaya naman kagad siyang sumugod sa mansyon Mang Alcaraz. Hindi niya akalaing mangyayari ito kay Vincent. Maraming tauhan niyang nakabantay dito pero nasalisihan pa rin sila. Lucy, paano naman si Calista? Nasaan siya? Alam na ba niyang nangyari kay Vincent? Nang marinig ni Lucy ang tanong ni Odelia kagad na uminit ang ulo niya. Kanina pa niya ito hindi pinapansin dahil gulong-gulo ng isip niya sa nangyari sa kanyang kuya. Pero malino pa rin ang pag-iisip niya na huwag itong ipaalam kay Calista. Odelia, mas makakabuti siguro kung umalis ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Huwag na huwag mong sasabihin ang nangyaring ito kay Calista. Alam mong kalagayan niya. Malapit na siyang manganak at baka kung anong pang mangyari sa kanya. Babala ni Lucy. Pumunta si Odelia sa pamilya ni Vincent upang i-comfort ang mga to, lalo na si Lola Rhea. Pero nang marinig ang sinabi ni Lucy, ay may kumislap na ideya sa isip niya. Pasensya na, Lucy. Nadala lang ako sa emosyon ko. Huwag kang mag-alala at hindi ko sasabihin kay Calista. Aalis na ako't ko naman ang kakailanganin niyo, sabihin niyo sa akin at baka may maitulong ako. Bagsak ang balikat na lumabas ang mansyon si Odelia. Pero nang makabalik sa narentahang kotse, malakas siyang tumawa. Sino ka para sundin, Lucy? This is the perfect timing to mess with Calista's feelings. Alam niya kung nasaan si Calista, kaya mabilis nang pinaharurot ang kotse patungo sa bahay ng mga Harrington. Pero pagkarating niya sa gate pa lang ng mga to, hindi na siya kagad pinapasok ng gwardiya si Frederick na kararating lang din. Sino ka tanong kailangan mo kay Calista? Malapad nang umiti si Odelia. Hindi mo ba ako natatandaan, Mr. Harrington? Nagkita tayo nung karawan ko sa hotel. Kaibigan ako ni Vincent. Baka pwedeng pumasok at gusto ko lang makausap si Calista. No, masamang pakiramdam ng kapatid ko at hindi siya pwedeng makausap ngayon. Mariing tanggi ni Frederick. Mr. Harrington, hindi ba dapat malaman ni Calista kung anong tunay na nangyari kay Vincent? Paano ko sisihin kanya sa susunod dahil hindi mo man lang siya hinayaang makapagpaalam sa tatay ng anak niya? Alam kong purpose ng pagpunta mo rito, Odelia, pero hindi kita hayaang magtagumpay. Kung may nangyari mga kay Vincent at sisihin ako ni Calista, dahil itinago ko sa kanyang katotohanan, ako nang bahalang mag-ayos nun sa susunod. Malalaman niya rin ang nangyari pero hindi pa siya ngayon dahil delikado ng pinagbubuntis niya. Matigas pa rin sa pagtanggi si Frederick at hindi pinayagang makapasok sa loob si Odelia. Paano kung patay na si Vincent? Hindi mo pa rin sasabihin? Nanggigigil na tanong ni Odelia. Mas mahirap pa palang ispilingin ang ugali ng lalaking ito. Hindi siya makagawa ng paraang ipaalam kay Calista ang nangyari kung hindi siya makakapasok. Kailangan niya mag-isip ng ibang plano. Ang hindi nila alam, ang taong pinag-uusapan nila sa hardin, malapit sa gate at nakikinig sa pinag-uusapan nila.